Usapang siyensya po tayo. Nagbabalik muli sa ika-8 taon nito ang isang science filmmaking competition na inorganisa po ng Department of Science and Technology Science Education Institute o DOST-SEI. At dahil dyan, makakasama po natin ngayong umaga si Sir Randy Sasota, ang Chief Science Research Specialist ng DOST-SEI. Magandang umaga po, sir, and welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas. Hi, Sir Randy. Good morning. Alright, tell us more about this Indie Siyensya. Ang Indie Siyensya ay isang science filmmaking competition na inorganize nga po ng DOST Science Education Institute na may layuning ipaabot sa maraming publiko ang tungkol sa siyensya through films. Sa Science Education Institute kasi, naniniwala kami na ang films ay powerful medium to communicate science films. At alam naman natin, mahilig ang karamihan ang manood ng video. Oo, lahat diba? Nasa cellphone na, nanonood na ng mga iba't ibang videos. Isang powerful medium to communicate science concepts. Sir, bakit po, can you tell us lang, bakit mahalaga yung ganito pong klaseng proyekto? Kamakailan na rinig na natin yung PISA, di ba? Napakababa ng creativity skills. So, sa pamamagitan nito, dalawang bagay. Una, yung gagawa ng film, lalo silang malilinang ang kanilang skills sa creativity. Maraming skills ang makukuha or malilinang. Creativity skills, research skills, communication skills, at saka collaboration skills. At sa audience naman na makakapanood, ma-appreciate nila yung science. Okay. Sir Randy, ano yung theme na dapat lumabas dito sa mga entries na mga sasali sa Indie Siyensya? Kakaiba ang ating tema ngayon. Science and Filipino culture, siyensya sa kultura, kultura sa siyensya. So, merong nag-iisip na kontra yung dalawa, pero sa katotohanan, may kaugnayan ang dalawa. Ang siyensya ay nag-shape ng kultura, ang kultura naman nag-shape sa siyensya. May ugnayan ang dalawa. Interesting. Maganda yun, no? At magandang ipakita yon sa films. At ma-appreciate ng mga tao. Kasi ang connotation ngayon, ang technology, parang humahad lang yan sa pag-progress ng culture. But through this filmmaking contest, we'll see kung paano magko-complement yung dalawang konsepto na ito. Narrative nga yun. Sir, ano ba yung focus ng mga storya dito sa 8 na Indie Siyensya? So, dalawang kategorya po. So, yung youth category, dun siya sa sub-theme na siyensya sa kultura. So, ipapakita niya. Siguro magtatanong sila, what is science behind this particular Filipino culture? Ang nasa isip ko, di ba, sa Pilipinas lang yung makakita ng mini-measure ng kamay lang yung pagluluto. Pagsasaing. May science behind ba yun? Science behind that? Yun, posible. Tapos doon naman sa open category naman ay kultura sa siyensya. Titignan naman natin yung mga scientific solutions, kung paano nag-shape at pag-promote ng Filipino culture. At ang nasa isip ko naman, example, kay Engineer Bantugo na yung pili seal, ginamit yung dagta ng pili para magkakapag-buo ng pang-pasta or paste na ginagamit sa aeronautic engineering. So, napakilala yung pili na indigenous din sa ating sa Pilipinas. Okay. So dapat talaga ganun lang example. Kumbaga, kailangan mo rin ng matinding research dito dun sa content mo. Try mo na ba yun yung sa bigas? Oo, nagsasaing din ako, Daniel. Ako rice cooker na. I wanna know what's the science behind that. Pero ito, sino-sino po yung mga pwedeng lumahok dito at ano po yung premyo na nag-aantay sa kanila? Nabanggit ko na po, sa youth category, 18 years old and below ang pwede. Tapos sa open category, 19 years old and above. Okay. So ang mapapanalunan ang best film, 200,000. Second best film, 150,000. Third best film, 100,000. At saka sa final, yung makakaabot ng final round, may 25,000. At saka may Viewers Special Award, Viewers Choice Special Award na
Okay. 20,000, So meron ding I think. special award. Uy, 200,000 Pwede na. pesos. Sali na Why not, tayo. Diba? Oh, sige. Ako na dun sa culture part, ikaw sa science. So Randy, maganda rin yan, no? Na avenue doon sa mga students, no? Yes, Oo, yes. students. Correct, ano? So this is your 8th year already, Pangwala na no? ho. So talagang mga past year, kamusta po yung mga materials? Saan po ba ito na ipapalabas para mas ma-disseminate natin yung information? Ito po, ang ginagawa namin na ito in partnership with Film Development Council of the Philippines. So sa tuwing merong ganitong competition, pinapanood ito or nandun ito sa OneFlix, parang Netflix type ng Film Development Council of the Philippines. Tapos kapag may nagre-request din, pinapanood sa Regional Science Technology Week. Tapos kung may gusto mag-request, binibigay namin. Yun. Sir Randy, tanong ko lang, para doon sa mga professional talaga ng mga filmmaker. Pati kang mga Oo, filmmaker open na. din ba? Pwede ba sir? Open din. At may mechanics po at mga eligibilities. So sa mga ganon, give chance to others, sa mga amateur Oo nga siguro. naman, Siguro mag-mentor na lang sila. Ayun, no? pwede pa. Please, ano po yung mga social media accounts po ninyo para maging updated sila dito sa project po ninyong ito? At saka baka may mga programs pa po yung SEI na gusto po ninyong i-promote. So, sa FB page po namin, hanapin lang DOST-SEI Indisciencia. Tapos, ang flagship program po talaga namin ay scholarship. So, Okay. science scholarship. So, meron kaming scholarship program para sa incoming college, incoming third year, at Okay. saka MS and PhD, local and foreign. Okay. So, visit niyo po yung social media accounts ng DOST-SEI. Well, Sir Alright. Randy, thank you very Thank much you very for joining much. us dito po sa Rise and Shine Pilipinas. At good luck sa mga sasali sa filmmaking contest na ito.